Ayan po mga kababayan, good morning, good evening, good afternoon kung saan man po kayo ngayon. Mag-ingat po kayo palagi, lalong-lalo na sa mga DDS. O yung mga DDS, mga kriminal pa naman yan. Utak kriminal, mga bobo kasi. Hindi iniisip yung future, basta iisipin nila yung bring him home. At tawagin lang tatay si Digong, hindi naman sila magkamukha. Yeah, ang lakas ng loob tawagin, tatay namin si Digong. Bakit? Sa laki ng ilong ni Digong, pantay ba ilong ninyo? Hindi naman. Magkamukha ba kayo ni Sarah? Tawagin yung tatay si Digong, kapal ng mga apog ninyo. So ayun mga kababayan, kakapasok lang na balita from GMA News Online. Ito po ay isang page ng GMA News or article ng kanilang balita na kung saan nakalagay po dito mga kababayan ay ito, GMA News Online, your news authority. Ayan, news. Comelec cancels Duterte Youth Party List registration. So ano nga ba ang nakasaad dyan mga kababayan sa gilid ng ating screen? So syempre, babasahin ko po. Ayan po yan, no? May article po. GMA News po ito, ha? Babasahin ko. The Commission on Election or COMELEC on Wednesday canceled the registration of the duty to energize the Republic through the enlightenment of the Youth Sectorial Party List Organization, more known as Duterte Youth Party List. In 25-page decision prolongated Wednesday, the COMELEC Second Division granted a 2019 petition that sought to nullify the party list registration of the Duterte Youth for being void. Nako, binovoid nga. Ab initio or void from the beginning after the party list failed to comply with the jurisdictional requirements of the publication and hearing. So Duterte Youth cannot merely hide under the convenient excuse that the Commission had not required it to publish its petition for registration, or that the Commission has not set a hearing, as it reflects poorly on the party's commitment to transparency and accountability, the ruling read. The decision added that Duterte Youth should have demonstrated good faith compliance with the law and the Constitution as an earnest performance of its duty to electorate. The COMELEC said the Duterte Youth committed grounds for cancellation of registration when it filed overage nominees on 2019. Actually po mga kababayan, kung bakit po natanggal itong COMELEC, ng COMELEC ang Duterte Youth at kinansila ang kanilang registration, no? Kasi po noong nakaraan po na ilang taong nakalipas, may mga kaso po kasing i-file dito sa Duterte Youth Party List. Doon na nga po, malungkot pong isipin at malungkot pong sabihin mga kababayan ay kumuha po ito ng mahigit 2 million votes. Nag-number 2 po ang Duterte Youth Party List sa party list sa buong Pilipinas. Nangunguna po dyan ang Akbayan ba? Correct me if I'm wrong. Pangalawa ang Duterte Youth at pumapangatlo itong, di ko alam, itong kay Laila de Lima yata or iba. Basta may ganun. Oo, rank 1, rank 2, rank 3. Parang si Bato, si Bongo, si Kiko Pangilinan. Parang ganun sila lang. Rank 1, rank 2, rank 3. So, yun nga po mga kababayan, it is true that party list organization have the freedom to choose their nominees, often through their own internal mechanism. However, this freedom is not without limit. While the court recognized party anatomy, party list group must still operate within statutory framework or Onagribly, Section 9 RA 7941 listed the qualification of the party list nominee, including the highly deputed age qualification of at least 25 but not more than 25 years old of 25 years of age. So actually mga kababayan, itong tayo kasi dito sa Duterte Youth Party List kasi mga kababayan ay dapat lang 25 years old itong pambato nila. Halimbawa gagawa ako ng Kent Party List or Kent Youth Party List. So alam naman po natin mga kababayan na pag sinabi po nating youth, ay hindi po tumutungtong ng 30. Hindi na po youth ang tawag dun. Aba, saan ka nakakita na tawagin mong youth sarili mo, lumagpas ka na sa kalendaryo? Hindi na youth yun. So ngayon mga kababayan, ang qualification kasi dito sa COMELEC para matawag kang Duterte Youth Party List ay dapat 25 years old yung kumakatawan sa isang party list. Itong kasing si pangalan nito, yung kumakatawan dito ay 35 years old na po siya. Oo, si Cardima.
Oh, 35 years old na po siya. Kaya isa din po sa kadahilanan o sa rason na dinisqualified itong youth party list. Kasi tawagin mo yung sarili mo na youth party list ka, tapos yung kumakatawan 35 years old. Saan banda ka kumukuha ng kapal ng mukha? Di ba? Sa tawagin mong youth ka, tapos 35 years old ka, baka youth na yung tawag dun. Di ba? Kaya tinanggal. Yun po ang kadahilanan kasi hindi po pumasa sa qualification na, ito nakalagay kasi, including the highly deputed age qualification of at least 25, but party list nominee including the highly deputed age qualification at least 25, but not more than 35 years old of age or 35 years of age on the day of the election. The decision said. So, pangalawa, una kaya po tinanggal itong Duterte Youth dahil may grounds. Yung grounds po nila, yung kumakatawan kasi sa Duterte Youth, si Cardema, ay hindi na po siya youth. Kasi dapat, ang qualification is 25 years old. So, 35 na po siya. So, hindi po youth ang matawag doon. Youth na po siguro. Na youth na. Sa Bisaya, joke lang yun ha. Wag dibdibin. Kasi kami kasi sa probinsya, kapag sinabi, ilang taong ka na? 62. Parang 61 ka lang. Di ba may mga ganyan-ganyan? Baliktarin mo na lang, gawin mo 26. Para may pagkabata-bata. Itong party list, hindi mo po pwedeng gagawin mong joke-joke ito na 35 ka, gawin mong 53. Di mas lalong bumagsak. Hindi naman po pwedeng gawin mo 35, minusan mo ng 10 para 25, papasok ka. So isa po yun sa mga grounds nila, yung edad ni Cardema, hindi na po youth. Dapat 25, so 35 na po siya, so disqualified. Pangalawa, bukod doon, kaya isa sa kanilang grounds ay yung may kaso pala ito. May kaso itong Duterte Youth Party List noon pa. According dito, 2019 ba? May case po ito na i-final. So dito, thus, when Duterte Youth deliberately accommodated its overt candidate just a few hours before the May 13, 2019 national and local election, arguing that it has the freedom to choose however it chooses as nominee. Its bona fide intent to present the youth sector become clouded with doubt. To stress, it is the nominee who has to qualify in representing the sector, not the other way around. The sector cannot be tailored to fit the nominee's profile. So yun nga ang sabi. Kailangan kasi 25 years old. Kailangan ang kanilang kumakatawan sa kanila ay hindi 35. So paano ka tatawaging youth kung 35 ka na? Hindi na youth yun. Couples for Christ na yun. So nakalagay dito, ito pa, further, the second division rule, the Duterte Youth Party List violated. Ito pa. So sa unang ground nila, yung kanilang kumakatawan, yung kanilang pambato, si Cardema, hindi na 25. So disqualified siya kasi 35 na siya. Ito pa yung sunod. Further, second division rule, the Duterte Youth Party List violated section 2 and 3, Rule 2, Resolution number 9366 when it used the machinery of the National Youth Commission and promote their candidacy. The party list likewise undermined the spirit and intent of the party list system and put a mockery in the election process when it's withdrew and substituted in mass its nominees in 2019. So isa po yun, mga kababayan, sa ground nila, no, meron silang nilabag, no. Duterte Youth Party List violated section 2.3 rule 2 of resolution number 9366. Di ko alam kung ano yung resolution 9366 na yan. Basta i-search nyo na lang. Pagod, nagyaw-yaw na nga ako dito, may source na nga ako pa mag-search. Alam ko naman po mga kababayan nanood sa akin, alam nyo na po ito, binalita na po ito sa TV, in-explain na po ito ng maayos. Sa mga DDS lang na mahirap pa-explainan, kayo na lang po mag-translate ng Bisaya. Kay kadalasan pa naman sa DDS, mga Bisaya, mga bubo. Hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan kasi sa DDS, syempre Bisaya yung iba dyan, di makaintindi ng English. It is the duty of the Commission on Response when the technicalities of the election law are being exploited and used as tool for manipulation. To find otherwise would be to encourage the abhorrent practice of hunting for loopholes and to keep a blind eye and corruption and abuse of the system, the ruling said. Ito pa, GMA Integrated News has reached out the Duterte Youth Party List for comment not yet final.
So, wala pa daw. Bagamat yung mga naging desisyon ng COMELEC Division ay may remedyo na naturang party list, maaari pa rin silang mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve. Yan ang Commission i-bank, Garcia said. Sabi ni Garcia ay pwede pa naman po daw mag-file ng motion itong Duterte Youth Party List. Pero wala na pag-asa to mga kababayan. Pinag-initan kasi. Ito kasi mga kababayan, alam nyo dito sa ating bansa, kapag kung sino yung nanalo, tapos kinalaban mo, pag nanalo yung kalaban mo, talagang pag-initan ka. Totoo yan. Naranasan ko na kasi yan. Ako ba naman sa tagal-tagal ko mag-content ng politics, kapag ka hindi mo binuto si chairman, ito example lang ha, kapag ikaw, isa kang residente sa barangay, ngayon dalawang chairman, si chairman number 1 at chairman number 2 naglalaban. Ngayon ikaw kumampi ka kay chairman number 1, natalo si chairman number 1 na kinakampihan mo, si chairman number 2 ang nanalo. Ngayon, mangangailangan ka sa barangay, hindi ka agad-agad sasagutin, hindi ka agad-agad i-accommodate. Bakit? Kasi hindi mo siya binuto. Ganyan ang sakit ng politiko sa ating bansa. Kapag kinalaban mo, sasabihin, sige, kalabanin mo ko. Pag ako nanalo, manda ka sa akin. Yun po talaga mangyayari mga kababayan. Hindi ko sinabi na ganun ang COMELEC ha. Pero according on my point of view and observation, ganyan po talaga mga kababayan. May mga ganyang pangyayari. Sakit na kasi ng mga politician yan sa ating bansa. Halimbawa, gumawa ka ng proyekto, tapos yung unang gumawa ng proyekto, natalo. Yung nanalo na pumalit doon sa gumawa ng proyekto, hindi na niya itutuloy yun. Bakit? Bakit kayo pagpatuloy yan? Hindi ko naman proyekto yan. Ganyan ang sakit. Kaya nagsayang lang ang pera. Tignan nyo sa bandang Mindanao, maraming mga project, yung mga school buildings, walang bubong, walang pader, haligi pa lang. Gastos yun. Hindi tinutuloy. Saan napunta ang budget nun? Yeah? Yan ang mga sakit ng politician sa Pilipinas. Kung gusto mong manalo, huwag mong kalabanin ang COMELEC. Kasi pag kinalaban mo, pag initan ka niyan. Ganun lang naman mga kababayan. Ito opinion ko lang ha. Kahit sino naman. Kahit si chairman. Pag ako nanalo, hindi mo ko binoto. Pag nanghingi ka sa aking ayuda, putang ina mo, hindi ka kasali sa listahan. Ganun yan. So, bawi-bawi lang. Antayin nyo na lang, Duterte Youth Party List sa sunod. Tumakbo kayo. Hindi na youth ha, Duterte Adult Party List. Para hindi kayo mabubutasan at ma-qualified kayo. So yun lang, maraming salamat. God bless. Thank you.